So yan, good morning mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman. So ngayong araw nga po napakaaga pa. Pero ubos na ang paninda ni Mrs. Katrops. Wala na. Sagad na. Wala na siyang paninda. Wala na. Papalit? Papalit. Kala ko nga bibili ka. Wala na eh. Kahit italin mo. Papalit na? Yan. Naubos ng maaga. Nagantabay lang ako kasi umulan kagabi. Baka maputik yung papasok sa Lucky Farm. Yan. Maya lulusong na rin tayo. So ayan mga katrops, palusong na nga kami. Kasama ko na si Tol Narian. Ayan. Nakasalo na abot na lang natin sa daan. Ay. So ayun nga, dito na tayo sa Lucky Farm. Ayan, yung tiningnan natin tubig kahapon, hindi pa talaga umabot. Hinukay lang ngayon nila paring Carlo. So malapit na lang din naman yung tubig, kaya hinukay na nila. At yung ulang kagabi rito hindi naman ganun kalakas, pero sa baryo medyo malakas yung naging ulang kahapon. Ayan na, maandar na yung makina at air na yung tubig. Tayo magpapatubig mga katrops para mapaarar na natin yung pagitan ng kalamansi at maitanim na yung dapat itanim. Tayo muna rito. Ayan, papatubigan natin yung kalamansi. Patubig sa kalamansi, bali buo yan mga katrops. Buong yung mga pagitan na yan, yung kalamansi, lahat yan para sumingaw. So ayan, nakakabali apat na dayos na tayo. So ayan, hinaharangan natin para hindi natatakbo rito, puno na to. Dito naman sa kabila, pigtas lang tayo dyan. Kailangan gagamitan natin ng pamamaraan para mabilis tayong matapos. Pero pagka naararo na yan, ang mangyayari nyan, 1 by 1 na ang pagpapatubig. Kada dayos isang diretso yan, kasi ang mangyayari nyan parang magiging paligi yung sa may mismong kalamansian. Tapos yung gitna na to tataas. Kaya kahit na dun mo itutok yung hose mo sa dulo na yun, bababaan yan hanggang dito. Isang bagsak lang ng tubig mga katrops. Dati kasi dun sa lumang kalamansi na inaalagaan ko, isang bagsak lang ng tubig dun. Sa ganito nga yung pinayari kong pagkakaararo niya. So oorasan ko siya sa loob ng 30 minutes. Makakaisang dayos siya na mahaba. Orasan ko lang, sakto-sakto yun. Basta kalahating oras, diretso na yun hanggang dulo. Noorasan lang namin. Pagdating mo sa oras na yun, lipat mo na yung hose mo. Kahit na hindi ka pa pumunta ng dulo, sadsad na yung yung tubig. Kaya ito ang mangyayari niyan, ganun din, magmula sa dulong bungad na yon. Bali magdadalawang biyak ito
Di sa may mismong gitna na yun. Pagka binagsak mo ron, so yung unang araw na pagpapatubig mo, o orasan mo na siya. Kung makaka 20 minutes siya hanggang dito, oh, yun ang magiging oras niya, 20 minutes. May dala na rin tayong tumbler na may lamang kape para pag gusto natin magkape, ayun lang yung kubo. Oh, silong tayo doon. Ito, malawang na yung tatakbuhan nito. Ayan, dito na tayo sa pang-anim na dayos. Kailangan laganas talaga yung pagpapatubig niya, kasi pagka hindi siya nalaganas, so magtitipak-tipak yan pagka yung inararo ng kalabaw. Kailangan yan pag inararo, pino, yung halos tumataas yung lupan. Yan, hanggang dito yan haabutin yan. Tapos pagdating dito, magdudugtong na tayo ng hose niyan, papunta naman dun sa dulo na yun. Ayan, balik na tayo rito. Tayo ay nakapag-almusal na. Ay, natin yung ating tubig. Mamaya kasi kung minsan nagkakaaberya, pumuputok yung hose. Ayun na. Yeah. Malaki yung hose na to. Yung hose doon ang kukun natin. Isa. You know? Lawang lawa yung ano. Sarap araruhin yan. Malambot. Yan. Pararugtong lang ng ating hose. Pinugtungan natin para makarating dito. Dito muna tayo sa kubo. Yan si paring Carlo. Ayun sa may dulo. Nagpapatubig din ng mais. Yan. Hindi kasi ganun kalakas yung ulang kagabi, kaya hindi man nabasa. Nagdugtong na tayo ng hose para doon sa dulo. Panlang natin itong butas, mga butas para kasi medyo malaking butas nito. Damo lang naman. Ito nang tatakap namin dito. Malapit na rito sa ano, dulo. Yun. Dito na. Ito lang naman yung matagal patubigan dyan, yung dulo na yan, kasi mahaba na halos yung tinutulakan. Pero pag natapos natin to, naginhawa na yan dyan, so may mga pababa na yan. Pasadsad na rin tong dayos nito. Nakasara na rin yung mga paligi. Nagsasara ko na para hindi na sa paligi magdadaan yung tubig mismo sa rekta na sa dayos ng ano, kalamansi. Mabunga na tubig na maglalaki yan. Mga ilang days lang yan mga trops, pakikita ko sa inyo yung ibubulaklak ng mga kalamansi na yan. Pero yun,
hindi natin ipagpapatuloy yung bunga na yun. Hindi natin ipagpapatuloy kasi sa liliit pa ng mga kalamansi, sa hindi pa ganun kalabong, although malabong na siya pero hindi pa kaya pagka yung makapalang bulaklak niya, hindi pa kaya niyan. Kailangan talaga yung halos itong puno na to doble na siya para makaya niya yung kakarga niyang bunga. Ano, nung mawala yung balag, parang nagsariwa yung ibang mga dahon nila kasi nga dun sa balag nga kasi mga katrops is napupupot, hindi siya makaporma ganun. Kaya yun nga, tinanggal na namin. Although pwede naman magtanim sa pagitan, pero kailangan hindi na balag, ibang ko naman, gaya ng sili nga, ang in-order na sili, yun na lang ang magiging tanim sa pagitan yan. Hindi na niya kayang silungin yung kalamansi kasi malaki na yung kalamansi. Pumunot tayo sa kubo, iinom muna tayo kasi yung tumbler na dala natin is sa kape yung nakalagay. Yeah. Back to base. 3 dayos na yung pinasukan dito. Ayos. Lahat ng mga diyan tapos ay bagay dito sa kabila hindi na makapag-araro pero basa na rin kailangan ng konting hukay niyo para pasukin. Ay, yun na kasi yung nababasa lahat magmerienda na. Ayun na, nagtubig na rito. Dito na tayo sa gitnang block. Props. Ayun, pati itong kabilang tubigan kunin ko lang yung pala para ayos natin. Mukhang dito matagal yung alam nilang diskarte. So babaguhin ko, hindi pwede. Ayun hanggang doon lang yung tubig, mabagal umusad. Kasi raw pag nagpapatubig sila doon mabilis. Mukhang hindi ako sang-ayon. Kasi tinitingnan ko pa lang yung lupa pag ganun pasibat ng ganun kaya baguhin natin yung plano nila. Hindi ako pwede sa ganun, mas mabilis yung yung banda nito puro papunta rito pero yung bungad na yun malayo. Ibali, ihuhuli natin to, titingnan, subukan natin.
Ayun, emergency, mga katrops. Hindi naman sumasakay ng ambulansya eh. Anong hindi sumasakay? Di ba nung nakaraan sumakay naman yon? Hindi ako nga. Hindi pa ako nakasakay ng ambulansya. Tatakot ako. Ah? Nakasakay doon. Eh hindi nga, sabi mo kay tatay, dali na ng ospital. Dadalhin mo sa PJJ. Saan yon? Sa Kabanatuan? Magantuhan. May pinapuntahan din sa Naya. Diyos ko, ang layo nun. Di. Oh. Kasi ng lahat ng pag sa emergency lang natin wala nang mangyayari. Oh hindi, sige, ganito. Padala mo na ng Kabanatuan, susunod na lang tayo ng Kabanatuan. Sige. Sige. Tatawagan ko. Sige. Tawagan ako at nahanap ako ni tatay. Sige. Tawagan mo. Ay, naku. Buhay nga naman, mga katrap. So, ito, emergency. Iiwan natin kay paring Carlo itong patubigin. Magpapaalam ako kay Kabady. Dahil yung biyanan kong babae is hindi raw makahinga. Tapos nahihirapan din yung biyanan kong lalaki na mag-karga sa kanya. So, kailangan siyang dali ng ospital. Sabi ko naman kay Mrs. Tumawag pa nga sa atin. Kung tutuusin, dapat pagka ganong mga sitwasyon, wala nang tanong-tanong, dali na kagad. Hindi mo na kailangan magtanong kasi yung pera, hahanap mo rin yan. Nandun sila Kabady. Pre! Papaalam muna ako sa kanila, mga katrops. Wala akong magagawa. Ay. Pre. Ayan mga katrops, pauwi na tayo. Gagayak pa tayo para makasibat tayo ng Kabanatuan. So magmumotor lang tayo. Sisingle lang tayo ng motor. Sama natin si Mrs. Nasabi ko na rin kay Kabady, nakapagpaalam na rin tayo. So siya na muna rin titingin nung patubigin natin. Wala kailangan talaga eh. At nasa bahay na nga ako, nakagayak na. So, punta naman kami ngayon ng Kabanatuan ni Mrs. Katrops. So inaantabayanan ko lang po. So yan mga Katrops, muli po maraming salamat po sa suporta at sa pagtitiwala ninyo sa channel namin. Ayan. At hanggang dito na lamang po muna yung ating simpleng video ngayong araw. Gawa nung meron nga po tayong emergency pupuntahan. So lubos po ako nagpapasalamat sa lahat. At mag-iingat po kayo palagi sa naman po kayo naroon. Abay po sa lahat. Abangan nyo na lang po yung video natin na pagpunta ng Kabanatuan.